the deployment and the utilization of the unit is the same as the deployment and utilization of infantry battalions. So walang pinag-iba. Yung trabaho ng infantry battalion ay ganoon din yung binigay na trabaho sa amin. So that's why we were given an area of operations under the 201 Brigade of the 2nd Infantry Division. And the relationship, especially the support given by the division commander, the brigade commanders ng 2nd ID and 201 Brigade, ay parehas doon sa support na binibigay nila sa infantry battalions. So walang pinag-iba sa amin. Kumbaga tinuturing kaming kasama, organic ng division and the brigade. So on the concept of operations naman dito sa ginagawa natin dito sa area namin dito sa Quezon, ay walang pinag-iba, walang bago, but of course yung supervision ng by my staff, myself, and of course yung mga NCOs down the line. Ang pinaka-importante palagi sinasabi nga natin sa atin sa pagdating sa insurgency is to win the hearts and minds of the people. So paano mo mawin yung hearts and minds of the people kung ang sundalo natin ay hindi disiplinado? So nandoon na sa kawan natin yan palagi na ang sundalo ay dapat ay isang disiplinado. Kung hindi disiplinado dyan, dapat tanggalin natin yung serbisyo. And pagka yung sundalo natin disiplinado, ika nga, in every campaign natin sa area, we should involve the local government. Napaka-importante na involvement ng local government leaders. Sila yung elected officers, elected officials, samantala tayo ay appointed lang dito sa area. At anytime pwede tayo malis, sila yung nandito sa area. So lahat ng gagawin natin sa areas nila, lahat ng papasukin natin na barangay, isama natin yung local leaders at malaman nila kung anong ginagawa at gagawin natin doon sa mga barangays. So, ganun ba nung dumating pa kayo dito, ganun nakasupportive itong mga government, itong mga LGUs natin, sir? Or kung hindi man, sir, paano nyo ina-explain sa kanila, sir, itong konsepto natin na sila dapat yung nag-spearhead dun sa counterinsurgency? Yung basic na ginagawa namin, especially when we arrive here in the area of District 2, kasi bago lang sa amin yung District 2 na area. We just started November of 2008 and up to the present. At dito ngayon yung focus namin ng operations. Since we already cleared the areas of District 1, kaya nandito yung focus namin ngayon dito sa District 2. Una-una is we should give them a brief summary of the insurgency situation in this area. Kumbaga nung araw tinatago pa natin to sa kanila, but now we have to show them the real situation, show them the concept of operations na gagawin natin para alam din nila pagdating ng may mga reklamo o mayroong mga naninira sa atin, alam nila kung paano tayo protektahan din pagdating sa mga legal matters. And sa ngayon nakikita ko, because of what we did, involving them, giving them situation briefings, nagkakaroon ng epekto. Because of that, sila mismo ang nagpo-push din ngayon na tulungan tayo sa campaign natin against insurgency.
Naiintindihan nila yung role nila ngayon as the local leaders. Naiintindihan nila na hindi lang solusyong militar, ika nga, ang makakaayos ng problema, but ang malaking bagay ay yung involvement ng local government, especially doon sa mga issues, the local issues in the barangays. Kasi kung hindi natin ma-address yung local issues sa barangay, sayang din yung pagpunta natin sa barangay na mag-promise ka na hindi natin kaya. So, tayo yung nagiging bridge nung people from the barangay and the local government agencies na dapat pumunta sa mga barangay to address yung local issues. Yes, sir. So, sa palagay nyo ngayon, sir, sa mga nakausap nyo, ganun, are they receptive din sa ganitong ginagawa natin that we are trying to empower them? Ganun ba sila ka-receptive? Actually, noong una medyo merong opposition, ika nga. Medyo ayaw nilang sumama, ayaw nilang sumuporta sa mga programs, but it's a challenge not only for me but sa staff ko and my company commanders na to keep on visiting the local officials to attend the municipal peace and order council meetings regularly and always show them the program, show them again the insurgency situation. Ganun lang, paulit-ulit hanggang makuha mo yung loob nila. And with the feedback, of course, from the barangay people, malalaman nila na yung mga sundalo na nandun ay mabait, disiplinado, hindi na mga abusadong sundalo. Then from that, sila na mismo yung magtatanong kung kailan yung schedule ng barangay assembly o grand pulong-pulong sa mga barangays. Then they themselves make themselves available to attend yung grand pulong-pulong natin. At sila mismo yung nagbibit-bit ng mga municipal councilors and some local government agency heads ng munisipyo. Then doon nila i-announce yung program ng munisipyo for the barangay or for the whole municipality, and doon din nila sinasagot yung mga tanong ng mga taga barangay regarding yung problems mismo ng mga taga barangay na hindi na yung dati na tayo lang yung kumukuha, naglilista ng problems, then tayo nagdadala doon sa local government. Ang maganda ngayon na approach, sila mismo dalhin natin sa barangay at sila mismo yung sasagot doon sa mga hinaing ng mga taong barangay. So, mas direct, mas maganda. And with the feedback, halos wala akong masabi na mayor dito sa area ng District 2, especially dito sa District 2 sa ngayon, na hindi sumusuporta. Lahat ay sumusuporta sa programa natin, and some already denounced the CPP-NPA na sinasabihan nila yung mga tao sa barangay na wag na kayo sumuporta sa mga NPA, wag na kayo sumuporta sa, at ito na ngayong mga bagong sundalo nyo, nakikita nyo ngayon na hindi na mga abusado, because hindi na natin maalis because of their previous experience na sila ay nasaktan ng sundalo at sila ay naging biktima ng mga abusado. Not just actually in this area, hindi lang naman sundalo yung mga nasa dito. Meron din mga nung time yung PC battalion pa nung araw. And yun palagi, hindi nila matanggal sa isip nila yun, yung mga abuses na nagawa sa kanila ng mga uniform personnel.
So, sa ngayon, nakita nila yung pagbabago, nakita nila yung ginagawa natin na maganda, and everybody appreciated it. Not just the municipal mayors and the councilors, but also the barangay captains and the kagawads, barangay kagawads ng targeted barangays. Yun ang pinakamaganda. Kasi pagka nakita mo yung suporta na nung barangay captain and the barangay kagawads, malaking bagay yun doon sa mga personnel natin na nandun sa barangay din natin. So, with this, sir, could you tell us about itong ginagawa ng batalyon ng SOT dito sa SOT dito, mass-based operations dito sa area? Yung mass-based operations, we started that. Ito yung ginawa to, sinulat to ni Colonel Evangelista noon, and based on the Bohol experience, tapos tinuro yan sa school during the SFO course. Then yun yung ginagamit na natin ngayon dito, especially dito sa area ng Quezon. And wala naman yung pinag-iba doon sa SOT. Pares lang yan. It's yung approach lang ang nag-iba. Ang issues na tinatakel namin, local issues. Wag ka mag-promise, kumbaga nakalagay lahat naman yan dekahon na yan. But ang pinaka-importante talaga ay yung actuations and yung pagiging disiplinado ng bawat sundalo. Yun ang pinakamalaking factor. Kasi it's useless na magaling ka magsalita, ang galing ng programa mo, but after ka nagsalita, puro abusado yung mga sundalo mo. So, sayang yung kwan. So, kahit na medyo mahina magsalita yung mga tao, nakukompensate dun sa ginagawa niya sa barangay, yung tulong niya, pinapakita niya, yung respeto nila sa human rights. Yun ang mga inaantay actually. Yun din ang inaantay na mga armado na naka-area doon sa lugar ng mga target barangays natin. At pagka nakakita sila na violation, those violations, palalakihin nila yon, and yun yung ibibigay nilang issue against sa atin. And one of the mayors actually informed me na they were approached by the territorial forces doon sa area for requesting the municipal